Pasado na sa Ad Hoc Committee on the Bangsamoro ng Kongreso ang panukalang BBL o ang Bangsamoro Basic Law at inaasahang iaakyat na sa plenaryo sa susunod na linggo. Bagamat may mga natanggal na probisyon para sa Government Peace Panel, nananatili naman daw ang pinakamahalagang bahagi ng panukalang batas. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, matapos nga ang 9 na buwan simula ng isumite ng Office of the President at ng Bangsamoro Transition Commission yung Bangsamoro Basic Law sa Kamara ay nailusot na ito sa wakas at paniniguro ng Ad Hoc Committee on the Bangsamoro ay natanggal na nila ang mga probisyon na maaaring ideklarang unconstitutional. Yes, 48. Sa botong 50 na yes, 17 na no at isang abstain, nakalusot ang Substitute Bangsamoro Basic Law o BBL sa Ad Hoc Committee on the Bangsamoro sa Kamara. I am from Mindanao, and I wish to see the day that children of our Muslim brothers and sisters will have the same opportunities as the children of Christian communities. Lalamanin ng BBL ang lahat na napagkasunduan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng gobyerno matapos ang 17 taong usapang pangkapayapaan. Bibigyan ng pagkakataon ng mga taga Mindanao na mapamahalaan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng isang parliamentaryong forma ng gobyerno. Para magawa ito, itatatag ang isang Bangsamoro Autonomous Region na papalit sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Pero may ilang katangian ng Bangsamoro government na tinanggal ng komite mula sa orihinal na proposal. Wala ng wali o ceremonial head na tulad ng mga hari o reyna sa mga monarkiya. Tinanggal sa kontrol ng Bangsamoro government ang mahalagang natural resources na maaaring pagkunan nito ng kita tulad ng uranium, petroleum, fossil fuel, mineral oil at iba pang posibleng source ng enerhiya. Sa pinirmahang annex sa power sharing sa pagitan ng gobyerno at MILF, parehong may kontrol ang national government at Bangsamoro government dito. Sa substitute bill, kukonsultahin naman daw ang Bangsamoro government. There are many sectors that say this might be unconstitutional because the Constitution says exploration of natural resources is subject to the complete control and ownership of the state. Ibinalik sa kapangyarihan ng national government ang banking at kapangyarihan ng ombudsman. Pero meron pa ring Bangsamoro Police na bahagi ng Philippine National Police. Meron din Bangsamoro Auditing Body na pwedeng silipin pa rin ng Commission on Audit. At magtatatag din ng Bangsamoro Civil Service Office. Meron pa ring opt-in provision. Ibig sabihin, kung may 10% ang mga registered voters ang isang probinsya o syudad, pwede itong maging bahagi ng Bangsamoro territory. Dahil dito, aminado si Rodriguez na pwede mangyari na ang isang syudad sa isang probinsya ay lumipat sa Bangsamoro government. Inilagay din ang salitang autonomous sa Bangsamoro Autonomous Region para patingkarin na isa itong regional autonomous government. Paniniguro ng komite na natanggal na nila ang mga unconstitutional provisions sa BBL. Muling itinanggi ni Rodriguez na sinuhulan sila ng palasyo para mailusot ang panukalang BBL. Kinumpirma niya na nasa meeting noong linggo si Budget Secretary Butch Shabad. Yes, he was in the meeting because there's a budgetary concern on this. There is a budget of we asked there is a 4% annual block grant which should be clarified by him because there are different computations. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Government Peace Panel Chair Professor Miriam Coronel Ferrer sa Kamara sa pagpapanatili ng pinakamahalagang bahagi ng BBL tulad ng struktura ng gobyerno, automatic block grant at pagboto na maging bahagi ng Bangsamoro sa level ng local government units. Sa plenaryo ng Kamara ang susunod na bakbakan sa Bangsamoro Basic Law pero mahaba-haba pa ang proseso para maging batas ito dahil kailangan ding umusad ang bersyon naman ng Senado. June 11 ang target ng administrasyon para maisabatas ang Bangsamoro Basic Law. Pero kailangan pang pagbotohan ito sa isang plebisito 3 buwan matapos itong maging batas. Jessica, sa susunod na linggo ay isasalang na sa plenaryo at ayon dito kay Congressman Rodriguez ay handa raw silang idepensa ang bersyon nila ng Bangsamoro Basic Law kahit pa mag-araw-araw na meeting yan kahit pa 10 o'clock a.m. hanggang 10 ng gabi. Jessica. Joseph, medyo curious footnote lang, yung meeting sa Malacanang on a Sunday, medyo parang ngayon, correct me if I'm wrong, pero parang bihira yata yan mangyari. Why on a Sunday?
Well, ang sinasabi ng OPAP, no, and even yung MILF, you cannot blame the president. There was such a meeting, I think, meron din nung Friday with the congressman. At ang sinasabi nito si Congressman Rodriguez ay they sought out the meeting. Sila yung humingi ng pulong dito kay Pangulong Aquino. Ngayon, ang sinasabi ng OPAP and even the MILF is hindi, you cannot blame the president kung talagang personal yung nagiging pagtutok niya dito sa Bangsamoro Basic Law because this is the president's bill. This is an administration bill. Like the RH bill, kailangan at gusto nilang makita na maipasa ito into a law, Jessica. When do we expect na aakyat na ito sa plenary? Next week, Jessica, sa House, no, ay as early as Wednesday, dadaan lamang muna itong nakalusot na Bangsamoro Basic Law sa dalawang committee, Ways and Means and Appropriations, because meron mga features yung BBL na kailangan masilip nung dalawang committee na yun. After that, ay diretso na tayo sa plenary para buong bilang na ng ating mga kongresista yung makakapagbigay ng kanilang mga opinion at manifestation as far as yung mga nakalusot na mga provisions of the BBL are concerned, Jessica. In the meantime, ano ba ito? Kailangan matapos muna sa House bago simulan yung parallel na proseso sa Senado? O pwede bang alongside na ito? May nangyayari na ba sa Senado? Halos sabay na yan. Ang pagkakaintindi natin nung kasama natin si Senator Marcos na nasa Zamboanga sila at saka sa Sulu, that time they had 2 more hearings. May isa na yatang nagawa this week. So there's only 1 more at the most. Sabi ng OPAP, sana isa na lang yung gagawin na public hearing ng Senate. At ito yata ay yung pakikipag-usap nila sa mga representatives sa mga indigenous people. So after that, we can expect, according to Senator Marcos, na meron na silang version na pwedeng maihain sa plenary. But then, ang inuulit-ulit itong si Senator Marcos, he is not beholden to the June 11 deadline set by the administration. Kasi, to quote him, he wants to get this right. At yung deadline is not very important, Jessica. Curiously, kasi I'm sure iniisip din niya na maraming tao, may impact ba yung election next year dito sa nangyayari ngayon sa lower house and even sa Senado on the BBL? Tandaan nyo yung discussion natin before nung pinag-uusapan, nung isinumite yung BBL sa Congress, no, both houses, parang ang sinasabi ng ilan, parang mahihirapan na si Pangulong Aquino because nasa tail end na siya ng kanyang administration, baka wala na yung political capital niya. But apparently, if we can see this, if we saw dito sa deliberations sa committee level, mukhang may gumagana pa kahit papano na sway itong si Pangulo. But, politics is a game of numbers. So, mukhang, as far as the committee is concerned, he has the numbers, Jessica. May balita ba on, allegations of horse trading, yung mga deals na ganyan? Kasi nga mag-e-election, Joseph. There were allegations of bribery pero dininay naman ng Palacio yan and even itong si Congressman Rodriguez. But as far as yung political complex, no, yung election, what do you call that? Complexion, ang concern, mukhang wala pa naman tayong naririnig. Yun lang bribery, but that allegation has been denied, Jessica. In the meantime, parang on track naman yung prosesong ito. Well, yung political track to ito yung BBL, no? But you have to see this in totality. Hindi naman dalawang bahagi yan eh. Yung sa House mukhang walang problema, dire-diretso sila. Yung Senate, yung medyo hindi tayo sigurado. So as far as that question is concerned, kung on track, mukhang kalahati. Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.